Okay, welcome sa another vlog. Okay, ang gagawin ko ngayon ay magpapalit ako ng brake pad ng NMAX. Okay, ito guys, kung titingnan ito, ayan, sagad na. Parang naubos ko yung kanyang brake pad. Nag-iingay na siya, yan, no? So, ibig sabihin tumatama niyan, bakal sa bakal. Kanyang speedometer ay 12,751 kilometers. Ayan, so abutin ng ganun. Kasi bakit? Dito po parang nakita ko parang bakal sa bakal na. Kaya nagmarka ng konti dito. Okay, so anong mangyari dito? Papalitan ko siya ng brake pad. Kasi tumatama na siya ng bakal sa bakal. Okay, may binili ako ito. Ayan. Ito yung gagamitin ko. Ayan. Papalitan ko siya ng bago. Okay, so kakalasin ko na siya. Okay, so ito. Okay, ito po ay 14. May improvise akong ginawa. Socket wrench na nilagay ko sa back wrench. Pero 14 po ito. Kasi maganda po dito pambukas. Socket wrench. Kasi napaka-safe po. Hindi siya mabibilog. Okay. Ito naman yung pangalawa. Okay. Ayan. So pareho na natin siyang naluwagan. Kailangan natin siyang baklasin. Ayan. Ito yung tornilyo sa taas. At ito yung sa baba. Ayan, so natanggal na siya. Ayan. Okay, ayan po, saglit lang na ano niya ha. Saglit lang siya nag-ingay. Pero nagmarka, kung napabayaan ito, magkakaroon po ng problema dito. Kasi kakainin niya yung bakal na to. Okay, then ito naman, wala na talaga, sagad na. Wala nang gap dito. Sa part na to, dapat may makikita pang kapiraso. Alam, ito wala na, bakal na talaga yung tumatama. Ibig sabihin, sagad na talaga. Kaya nag-iingay kasi bakal sa bakal niya. So gagawin natin pagpapalit tayo nito. Okay, tatanggalin natin yung hikaw na to. Kasi nakasuksok ito dito, kaya kailangan maalis natin ito. Okay, ikutin lang natin para gumitna. Okay, natanggal na natin yung isang lock dito. Ayan, so natanggal na rin yung isa. Bago ka lang na magdi-DIY, titingnan mo yung ano, titingnan mo yung posisyon ng bago, yung stock, para hindi ka malikaw. Kagaya nito, yung mahabang ganito, yun yung nasa loob. Yung maikli na to, ito yung nasa labas. So dapat po ito dito, ano ka dito. Kasi kagaya nito, itong nasa loob na to maikli pero may kanal. So dapat talagang ano ka dito kasi para hindi magka-problema yung pagpalit mo ng bago. Okay, so alisin ko na. Okay. Okay. Ito, nakaharap siya sa labas. Yung merong marka nasa labas. Yung kanyang tulis yun yung nasa loob. Baka mamaya malito ka magbalik. Okay, so ayan. Dahil nangalawang siya, medyo mahirap alisin. Ayan, ito na siya. Okay. Tapos ito na yon. So ganyan ang posisyon niya. Dito sa kabila nakatuhog, dito sa kabila, dito nakatuhog din. Ayan. So, ito siya. Una nating alisin yung nasa loob. Ayan. So, kung titingnan po, ayan, no? Dumidikit na siya doon sa disc brake. Ayan, bakal sa bakal na talaga. So, wala nang brake pad. Ubos na talaga. So, dito kung titingnan, kumain na nga siya ng ano. Kumain na siya, medyo ano na, kung nagtagal-tagal pa, sisirain ito yung ano. Sisirain ito yung disc brake. So kung titingnan, pati ito may tama na din, no? So hindi ko lang talaga napapansin. Kaya pala may ano, lubog na. Ibig sabihin, wala na pala akong ano, bakal sa bakal na pala. Ayan, no? So guys, kung ako mag-ano, dapat check talaga. Sa ganitong ano, kaso nito, siguro baka nasa 12,000 pa lang, meron ng tama. Kaya lang pinatakbo ko ng pinatakbo, naubos na yung marka dito. Dito dapat nag-a-alarm na siya, oh. Kaya napatakbo ko pa siya ng malayo, kaya nagkaganyan. Pero anyway, nangyari na yan, kaya papalitan ko na siya. Okay, so yung loob, ayan. Ito yung loob. Lilinisin na rin natin lang dito, tubig lang. Gagamitan ko na ng tubig, tapos lalangisan ko siya ng konti. Okay, so lilinisin ko muna siya bago ikabit. So yan, inalis na rin natin to para malinis na rin. Kasi madumi. Dito guys, pagka ano, dito nangangalawang yan, pagka tumatagal na papabayaan, nangangalawang yan. Hanggat nagkakaroon ng problema ang piston, pag nagka-problema ang piston ng alawang, hindi mo na siya basta
ma-restore. Kaya bago pa mangyari yan, lilinisin ko na muna yan. O yan, so lilinisan ko lang siya. O yan, so nalinis na natin yon. And then ito na lang, lilinisan ko rin. Kasi ito po guys, pagka ganito, napupuno ito ng buhangin. So pag napuno ito ng buhangin, ayan, nag-isa-stack na siya. Pagka ano, itong piston na to, labas pasok ito eh. Kaya pag maraming naka-stack na buhangin yan dyan, yun na nagagalos na siya. Pag nagagalos na siya, yun na nagkakaproblema na. Mga ngalawang na pagka nagalos na siya. Okay, so ayan, linisin ko na rin tong part na to. Okay, so ayos na. Pero kung iba gumagamit ng disc brake cleaner, eh sa akin ano lang, tubig lang. Tapos lalagyan ko lang siya ng konting langis yung piston para hindi siya mangalawang. So yun lang naman ang ginagawa ko. Pero kung may budget ka, okay lang. Pero kung nagtitipid ka, kahit na may pambuga ka lang ng konti dyan, huwag po damihan. Kasi masama din po ito pag madaming langis ang nilalagay, kasi baka mamaya tumakbo dun sa brake pad. Yung pahid lang po na hindi siya dapat hindi siya luluha, kasi pag bago nyo ibalik, kailangan malinis tong piston na to. Ayan, so ako, nilalagyan ko lang siya ng konting langis palibot. Tapos yun na, lalagay ko na yung bago. So yan, lalagyan ko lang siya konti palibot. Kasi ito guys, napasabak na rin to sa matinding ulan, tsaka napasabak na rin to sa baha. Kaya itong part na to, imposibleng hindi yan maanuhan ng tubig na ulan. Ayan. Ayun, so yun lang naman, pang-iwas lang ng kalawang. Okay, nilagyan ko siya para pasigurado. Tapos ito, ibabalik ko na siya. Okay, so okay na, malinis na. Babalik ko na ito. Okay, dito guys, nakapatong yung yung brake pad. Ayan, so nakalapat na siya. Ito yung bago na ikakabit ko. Ayan. Okay, so dito guys, tip lang po. Bago nyo isalang yung bago, ang gagawin nyo, pagtapatin nyo muna to yung luma at bago. Bakit? Para malaman nyo kung magkapareho talaga siya. Ayan, kagaya nito. Ito yung bago, ito yung luma. Pero pag pinagtapat mo siya, importante guys yung butas na yan at saka yung butas dito, dapat magkatapat talaga. Hindi pwedeng hindi, kasi bakit? Dito mo malalaman kung yung nabili mong piyesa ay tama. So ito tama siya. Okay, ito naman yung isa. Yan yung nasa loob, ito yung sa labas. So itatapat din natin. Kailangan yan po parehong-pareho. Ayan. So okay, ayan. So magkasukat siya. Yung sukat ng brake pad ng harapan at saka likod. Kaya nga pag bibili kayo ng piyesa, importante po dala ang sample para hindi ka magkamali ng bili. O di kaya, dali mo yung motor doon sa bilihan ng piyesa. Ang iba kasi na magagaling doon, pag tingin pa lang ng modelo ng motor mo, alam na nila yung piyesa ang bibilhin mo. And then, humingi ka ng resibo para pag nagkamali, pwede kang magpapalit. Okay, yan. So, ikakabit ko na siya. Okay, so naikabit na natin yung nasa labas. Ito naman po yung sa loob. So, unahin natin pagkabit dito. Tapos, yan. Salpak sa loob. Yan. Tapos, ilagay natin to. Yan. Dito. Nakapasok na siya. Ayan. Okay. Okay, napasok na. Nailak na. Okay. Ang kailangan natin talaga dito, talagang yung pinaka-importante niyan, yung itong piston na to, mapalubog. Kasi bakit? Pag ganito ang gap lang, may hirapan ka magsalpak dito. Kaya dapat palubugin talaga yan doon sa yung piston pababain para magkaroon ng gap dito. Pag pinasok mo sa disc brake, hindi ka na mahirapan. Okay, ayan. So, pinush lang natin. Kanina, dikit na dikit. So, pinush ko lang to, bumaba ng piston. Ayan. So, pareho na silang nakalock. Ito. Okay na. Salpak na. Pwede na. Okay, yan. So, babalik ko na. So, naikabit ko na isang tornilyo. Ito yung pangalawa. Ayan. Ayan. Okay, so yun lang. Naikabit ko na siya. Ayan, gumanda na ang ikot. Okay? So, kanina parang pigil na pigil yung ikot niya, yung pala nakadikit na sa bakal. Okay, so ayan ulit. Panibagong
piyesa, panibagong hataw na naman. So, yun lang guys, ang nagastos ko lang ay 250. Okay, so maganda ang kanyang shore brake na naman, maganda ang kanyang preno. Yun talaga po kasi pag sa ABS, talagang maganda po ang braking system pag naka-ABS. Kaya lang po, yan ang nagiging epekto, malakas sa brake pad. So asahan mo, maganda ang performance ng preno, maganda ang braking system ng motor mo, maganda rin ang gastos sa pagdating sa brake pad. So part po siya ng maintenance, kaya kailangan tanggapin siya. Tibor, ako na ang gumawa, so yun nga po yung maganda. Kasi bakit pagka may nagdi-DIY ka, marunong kang gumawa, so ito po ang nangyayari, nakakatipid ka talaga. So yun lang po, wag pong kalimutan i-like at mag-subscribe para po sa susunod na mga video ay ma-update po kayo. Yun lang po, maraming salamat sa inyo pagsubaybay. God bless.